Senator Robin Padilla, di na daw humirit sa paliwanag ni Secretary Gibo Chidoro, mga tol. So ito ang ating panonoorin, bibigyan natin ng commentary reaction video, mga tol. Ito ay Senate hearing, mga tol. So samahan nyo ako, panoorin natin to mula rito sa channel ng Filipino News TV. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga issue na pinag-uusapan ngayon, partikular na dito sa West Philippine Sea, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Magandang tanghali po, Chairman. Yes, yes. Go ahead, Your Honor. Opo, magandang tanghali po, Senator Tolentino. Gusto ko lamang pong umpisahan ang aking saglit sapagkat napakahalaga po na maipaalam sa ating mga kakampi sa sandatahang lakas at sa tanggulan, kagawaran ng tanggulan ng Republika, na kami po ni Senator Bato, kami po ay kasama po siyempre si Brigadier General. Ang amin pong commitment sa inyo ay puso't kaluluwa. Yan po ay napatunayan na po namin sa maraming pagkakataon. At kung meron man po sa mga pagkakataon na parang ang dating ay kami sinasabi ay hindi po mapabor, ay hindi po, wala pong katotohanan yun. Maling akala. Napakamali po yun. Sapagkat malinaw naman po ang mandato ng bawat isa sa atin. Kayo po ay nasa sandatahang lakas, kayo po ay nasa tanggulan ng Republika, kami po ay nasa Senado. About doon sa sinabi niya, mga tol, maling akala. So maling akala, mga tol. Kasi yung mga reaksyon, mga komentaryo ng mga nakikinig ay base lang din naman sa kanilang napapakinggan. No, kung gano'n ang pagsasalita mo, 'di ba? Halimbawa, katulad na lang nung mga nakaraan, balikan natin 'yon, mga tol. Pwedeng-pwede niyong balikan syempre mga pagsasalita niya nung nakaraan, 'di ba? Aakalain mo bang talagang pumapabor siya, mga tol, o hindi pumapabor? Well, kayo na bahala, sumagot doon. At saka bukod pa doon, no, doon sa mga pahayag niya sa Senado, mga tol, yung mga ibang video pa na napanood natin, mga pagdalo niya doon sa Filipino-Chinese community. Well, wala ang problema doon, no? Hindi natin kinokontra yung mga tol, walang problema doon. Pero marami pa kasing mga pahayag etong si Senator Robin na hindi naman natin sinasabing hindi siya pumapabor sa Coast Guard, mga tol, pero inilalapit niya kasi, no? Inilalapit niya sa kasabay ng ginagawa ng China dito sa ating West Philippine Sea, mga tol, ay pinipilit nilang ilapit yung puso ng mamamayang Pilipino na mapalapit o mahalin yung mga Chino, mga tol. Unang-una kasi, dapat lang din nila malaman, hindi naman galit ang mamamayang Pilipino sa lahing incheck, no? Hindi galit ang mga Pilipino sa lahing incheck. Galit yung mga Pilipino doon sa ginagawa ng kanilang mga kalahi o ginagawa ng kanilang bansa dito sa West Philippine Sea. Pero dun sa lahi nila, hindi, no? Hindi tayo galit dun, mga tol. Alright? So sana malinaw yan. Ang amin pong tinitingnan ay yung national interest. At lahat po yan, natatapos po yan kapag tinawag nyo na po kami bilang isang reservist. Iiwan po namin lahat ng patungkol sa pagiging senador namin kapag tinawag nyo na po kami. Hanggang ngayon talaga si Senator Robin Padilla nabubuhay pa nung no? Nabubuhay pa rin siya sa panahon na sundalo sa sundalo labanan, no? Mga tol, hindi na kasi ganun ang labanan ngayon, 'di ba? Aanhin mo yung sandamakmak na reservist kung isang bomba lang ang katapat mo, 'di ba? Hindi na kasi ganun ang labanan, hindi na katulad nung dati, siguro nung WW1 at WW2 na talagang suguran. Pag naubusan ka ng bala, may bayoneta ka dun sa baril mo. Hindi na ganun kasi labanan ngayon, mga tol, no? Siguro kung ang kalaban mo, mga rebelde, mga terorista sa loob ng bansa mo, ganun.
ground. Pero pag ang kalaban mo ibang bansa na makapangyarihan, maraming mga advanced weapon, hindi sila magsasayang ng sundalo nila para pasugurin. Kung pwede naman nilang gamitin yung mga armas nila, di ba? Hindi na kailangan ng reservist mga tol. Well, kung kakailanganin talaga ng ground, pwede. Pero hindi na siguro pa aabutin doon. Kung isa ka makapangyarihang bansa, mga tol, di ba? Halimbawa na lang, isa kang makapangyarihang bansa. Magpapadala ka ba ng mga sundalo mo o magpapadala ka na lang ng mga missile mo? Di ba? Ay, nako. Pero po hanggang kami po ay nakaupo pa rito, hayaan niyo po kaming balangkasin at tingnan ang lahat ng posibilidad na pangalagaan po ang ating bayan. Yun naman po ay hinihingi namin po sa inyo, at kung meron po kaming mga katanungan, hindi po yun ibig sabihin na kami kumukontra po sa inyo. Kami ay 100% na kasama po ninyo. Bumabawi si Senator. Kailangan lamang po Good yan, good. na panindigan namin ang aming mandato. Maraming salamat po. Ang Good una yan, ko good. pong katanungan, Chairman. Yes, go ahead. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Thank you po sa ating mahal na senador at kaibigan. At asahan niyo po, kami po ay naninindigan din sa ating demokrasya. Ginagalang po namin ang tayo po ninyo at sa panig po namin, akseptado po namin na trabaho po ng kagalang-galang na Senado na siyasatin talaga lahat ng posisyon. Meron lang ho talagang mga ibang mga third party na binabaliktad ang mga mensahe ho natin at pilit po tayong pinagsasabong kahit wala namang sabungan. Kaya ako po ay nagsasabi sa harapan ng madla na wala pong nanggagaling sa amin na pagsalungat sa kahit anumang senador dahil ginagalang po namin ang mandate. At hindi rin nila pwedeng gawin yun, mga tol. Kasi mas nakakataas sa kanila yan. Kung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito, ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit, ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao dun sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Napaka linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sila. Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda.
Sila po ang naglagay ng barrier Mhm. doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Tama. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa Armed Forces, wag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na wag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan Yes. sa ilalim po ng international law. Tama. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Mhm. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Good. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Yes. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. Yan, at least Senator Robby, napapanood mo no, yung mga sinasabi ng bansang 65% ng mga Pilipino ay may dugong ganyan, no? So naglagay sila ng floating barrier sa Scarborough, which is atin mga tol, no? Ayon sa international na batas atin. So ang ginawa ng Pilipinas, nag-react. So anong napagpo-provoke doon, 'di ba? Sila ngayon nagpo-provoke 'di ba? Lalagyan mo yung harang, halalagyan mo ng harang yung bakurang, di naman sa'yo, 'di ba? So pinatanggal yan ng President BBM, tinanggal ng PCG, tapos tayo daw ang naghahanap ng gulo. O di sana Senator Robin ngayon naiintindihan mo na yan, no? Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi nyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po. Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future, no? Inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito at pag abutan ho tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin, no? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment ho sa ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan.
Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations, para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, ma-process ang mga sasailalim dito in the future. Maraming salamat po. Kasi po, mahal na kalihim, ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan yung sa pension plan, lahat attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot Nalulungkot po ako, hindi ganun kainit ang reception nila dito. Pero sa inyo na po nang gagaling, kailangan na natin maghanda. Kaya po sana Kailangan maghanda, mga tol, no? Kailangan maghanda kasi anytime talaga pwedeng pumutok yung ano na yan. Pero kahit na importante yung mandatory ROTC, mga tol, hindi yan yung pinaka kailangan, no? Kailangan syempre ipatupad yan. Hindi tayo tutol dyan. Kailangan talaga mangyari yun, mga tol. At sana nga suportahan yan ng ibang mambabatas para maipasa na magkaroon ng mandatory ROTC, mga tol. Pero yung sinasabi ni Secretary Gibo Chodoro na maging handa, mga tol, hindi yan yung tipong kailangan magkaroon na ng mandatory ROTC para maging handa na. Kasi kung magiging reservist yung mga yan, di ba? O anong ibibigay mong armas dyan? Kailangan maging handa muna yung Pilipinas. Ma-modernize yung ating mga militar, ma-modernize yung ating mga armas, madagdagan tayo ng assets. Yun yung handa, mga tol. Di ba? Kasi susugod sa'yo mga moderno yung kagamitan. Susugod sa'yo mga high class, mga high-tech yung mga kagamitan. Tapos yung mga sundalo mo puro mga ROTC. 'Di ba? So kailangan 'yan, mga tol, in the future. Pero ang paghandaan talaga ng ating sandatahan o ng ating gobyerno, mga tol, is mapalakas o ma-modernize at madagdagan yung ating mga assets, mga tol. Naalala ninyo yung nangyari doon sa Pearl Harbor, 'di ba? Ano naman 'yan nasa pelikula naman 'yan, 'di ba? So imagine mo yung surprise attack na katulad nung ganun, padalang ka ng sandamakmak na eroplano, 'di ba? Luma pa 'yun hindi katulad hindi katulad sa panahon ngayon, talagang mga high-tech na. Biruin mo, padalang ka ng mga ganong klaseng eroplano. Anong gagawin ng mga reservist? Anong gagawin ng mga nasa ground? 'Di ba? Ang kailangan meron tayong aircraft, mga ganon, 'di ba? Dapat meron tayong pangontra sa mga ganong kakayanan ng ibang bansa, 'di ba? Yan, tuloy natin. sana maging senyalis na po ito para ang buong Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC o mandatory military training. Yan din po talaga ang lagi kong sinasabi, yung disiplina. Kailangan natin makuha yung disiplina. At meron lang po ako ipapakita kasi nasaan na po ba tayo ngayon? Kasi kailangan po natin maipaliwanag sa taong bayan kung dito po sa diagram na to, kailangan lang po maging malinaw po sa ating lahat kung nasaan na po tayong level. Kasi dito po, nakalagay po dyan, ang Central Military Commission, under niya yung People's Armed Police Force, nasa ilalim niya ang Coast Guard ng China. Yun po, ang linaw po doon nakalagay, peacetime, yung blue. Yung blue. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army?
Kasi yun po, kapag ka nandun na po yun, ibig sabihin, wartime na yun. Medyo confusing na po kung nako-confuse po ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peacetime o tayo po ba ay nasa wartime na? Ano po ba ang... Sa tingin ko po, nasa peacetime pa po. Pero ang importante po, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisherfolk and vessels po. Ang Philippine Navy po, teritoryo po ang binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yun po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masesecond din po naman sila sa atin. Sa China po naman kasi, ang hirap po, hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin sa ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy and only Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin. Kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun eh. Open water guard na po yun eh. Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila eh. Nasa labas na eh. Nasa Scarborough na nga po eh. Oo. Kaya po sa akin, etong mga diagram na to, palagay ko, hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila. Kasi nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na nawala yung defense minister nila. Napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila, kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin, dito po sa karagatan po natin. Kala ko ipipilit pa rin ni Senator Robin Padilla na civilian in nature. At least meron na siyang diagram nito, mga tol, no? So, Central Military Commission o yung CMC, tapos nasa ilalim no ng PLA o People's Armed Police Force, at nasa ilalim din niya yung People's Liberation Army, mga tol. Tapos dito, nasa peacetime. Ngayon, nasa peacetime pa kasi wala naman nangyayari pang Diba? Malalaman mo yan talaga pag gumamit na sila ng armed attack nila. Yun na yun. Diba? Hindi nila kailangan daw mag-declare, sabing ganun dito ni Secretary Gibo. Kung ganun po, mahal na kalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang Coast Guard nasa ilalim pa po ng DOTR. Dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Di po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces? Hindi po kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Yes. Kaya tamang-tama lang po sila. At wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard. At ngayon po, nakikita po natin na meron pa hong mga ibang mga gobyerno na willing tulungan, palakasin ang ating Coast Guard na magpro-protect sa ating fisher folk na hindi naman pwedeng tumulong sa Armed Forces. So may silbi din po na nananatili po sila sa under the civilian agencies of government. Para PNP din po sa ating saligang basas. They are civilian in nature and in character po. National in scope, civilian in character. Kaya para po may distinction naman po sa atin. Sa tingin niyo po, hindi pa po tayo maabot doon ngayon na kailangan sila ma-under na ng AFP. Hindi po, pero ganun pa Opo. man po, nag-uugnayan naman po ang dalawang agencies. Katulad mo naman sa mga resupply, nandun po ang Coast Guard, nandun po ang Philippine Navy. Maganda naman po ang coordination. At sana naman po hindi umabot sa
sitwasyon na kinakailangan na po silang masekond sa atin dahil hindi na po magandang sitwasyon. Tama. So talaga pong nandun pa rin po tayo sa usapin na maano yung masuppress yung sitwasyon. Opo. Andun po tayo. Opo. Masuppress. Opo. Pero tumigil din naman po ang kabila sa Opo. kakukupkup. Tayo naman po, hindi tayo pwede tumigil na paigtingin ang ating authority. Opo, syempre. Kasi mawawala po yan pagka Tama. Syempre, tayo po opo. ay naglubay. Opo, katulad po nung pagdinig namin kahapon sa DFA, ganun din po yung sinabi namin na hindi pwedeng kailangan magpakita ng muscle at ng strength ng ating sandatahang lakas at ang tanggulan. Opo. Opo, pero yung diplomacy dapat sa DFA yun. Opo. Kanilang sa DFA po. kanila yung At saka importante po na may engagement po sila para hindi po ito magkalabo-labo. Yung po Opo. ayaw naman natin lahat. In short, Malinaw naman di ba? Kapayapaan ang hangad ng Pilipinas, mga tol. Ayaw natin ng gulo laban sa kanila. Kailangan lang din talaga nilang tumigil kasi sila yung nagsisimula eh. Di ba sabing ganun nga ni Secretary Gibo Teodoro, hindi tayo nangunguna, sila nangunguna. Basta tumigil sila sa pagkupkup, di ba? Di ba? Walang magiging problema, mga tol. Walang mangyayaring kaguluhan, walang mangyayaring gera. Tayo lang naman ay nagre-react doon sa kanilang illegal na ginagawa. Masasabi nating illegal kasi under nga ng international law, etong mga binakuran nila ay pag-aari ng Pilipinas, pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. O buti naman hindi na masyadong kumontra o hindi na talaga kumontra as in si Senador Robin dito, mga tol. So ikaw, anong masasabi mo dito sa video napanood natin? Comment ka sa baba. Pwede ka magbigay ng iyong opinion. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.